one of us. Once again, Father, we thank you for your faithfulness to all of us. We thank you for your grace that is sufficient every day, for your mercy that indeed new every morning. Thank you for loving us, Lord, the way we are and for who we are. And thank you, Lord, for the opportunity with this business that you have blessed us with. Thank you for the people that you use and touch, Lord, to invite us and to connect us, dear God, to this business. And I pray that as we go along with this business, we'll continually realize it is indeed a blessing that you have given us, and help us to maximize everything, Lord, for your glory and for your honor. We thank you and we bless you, Lord, for everything. In Jesus' name, amen. Amen. Okay? Amen. Ang negosyong ito ay masabi po nating trabaho. Okay? Masabi po nating ang iba sideline lang, o ang iba extra income lang. Iba-iba po yung reason why we join. Maganda po yung nabanggit sa atin ng ating coach the other night, yung last Tuesday, na yung question na why dapat maging maliwanag sa atin. Ano po ba yung reason why we join? Iba-iba po yung rason. Ang iba, karamihan sa atin, extra income lang, maka-augment lang doon sa ating mga pangangailangan. But the roads to riches is greater than that. It's beyond income. It's beyond extra thing. Okay? And may assignment po tayo na binigay ng Lord sa atin. At ako mo, personally, for the past 1 month, I've been doing this business alone. Okay? Ako lang mag-isa. Okay? Pagkatapos ng 1 month, ayun, may mga kasamahan na ako na nag-join sa akin. Yung mga na-invite ko, na nagtiwala for 1 month, and I was able to encourage them to join and work. And thank God, na slowly I'm raising a network of people that really see the value of this business. It's not only a business, but it's a ministry for all of us. So tonight, I'd like to read a couple of scripture na nais kong mabigyan po natin ngayong gabi. I was asked by our CEO, ano po yung topic, ano po yung nais kong i-share ngayong gabi. Kung ang Nike po ay merong slogan, just do it. Okay, dito po sa Roads to Riches, and being a pastor myself and a Christian, mananampalataya, okay, ang aking challenge sa ating lahat, let's do it. Okay, gawin po natin ito. Hindi lang ako, hindi lang ikaw, kundi lahat po tayo sama-sama. Kagaya nga na nabasa ko kanina, the word, tawag dito, yung, may word ako na nabasa kanina na napakaganda. Acronym po ng, ng word na team. Okay? Alam niyo po ba yon? Si Sir Rads, alam yun usually. Alala po ba natin yon? Nakalimutan ko na eh. Ha? Tuloy mo lang. Okay. Ang pinaka-ano po doon ay pagka tayo po ay sama-sama na magtatrabaho, we achieve more. Okay? We achieve more. Pagka ikaw lang mag-isa, you can achieve something, but not that much. But we are together, we can achieve more. And I'd like to challenge us with the Word of God in Ecclesiastes chapter 9. How are we gonna do this business, and at the same time, we will do this as a ministry, we will do this as an assignment from the Lord, that we will be able to help more people, invite more people, not to get money from them, but wanted to bless them. Okay? Ecclesiastes chapter 9, verse 10, it says, whatsoever thy hand findeth to do, do it with all thy might. For there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom in the grave, whither thou goest. Okay? So whatever your hands find to do it with all your might, or do it with force. Ang pinakadahilan niya, because where are we going? We're going all to the grave. Physically, pupunta po tayo roon, wala na pong trabaho, wala na pong ganito. So lakas natin, di na po natin magagamit doon sa grave, dito ginagamit natin. So everything that we have to do, whatever our hands find to do, let's do it with force, let's do it with all our might, with everything that we've got. Okay? Kung sa oras na ito, half-hearted pa rin ang trabaho mo, ang ginagawa mo, sa anumang larangan, hindi lang sa business ng R2R, kahit sa trabaho mo, kahit sa negosyo mo, kahit sa pamilya mo, do it with all your might, because your strength can only be used here, dito sa mundo. Kaya ang lakas mo, dito lang yan, may gamit. Gamitin po natin ng buo. Wag po kalahati, wag po 3/4, wag 1/4,
Wag 99.9%, but 100%. Let's use everything we've got para maisulong anumang pinagagawa sa atin. Hindi lamang po dito sa R2R. Okay? You build your network, do it with all your might. Do it with force. Itodo mo na. Dahil sometimes we reserve, magkaroon pa tayong reservation sarili natin. Next year na lang, next month na lang. Ang problema, hindi natin alam yun. Okay? It is not certain that we'll be able to reach next month. O sabihin natin, ay, i-reserve ko muna to, next na lang to, sa next. But next is not certain. Hindi natin tiyak yun, hindi natin alam yun kung kailan, kung magkakaroon pa tayo ng next time. So ang aking sinasabi, ngayon pa lang, invite as many people you can, especially your loved ones. Okay? Kasi sila po ang nais nating unang mailagay dito, unang maisali dito, dahil naisin natin silang pagpalain. Naisin natin silang maisama natin sa blessing na ito, at hindi lamang tayo makikinabang, kundi sila din ang makikinabang. Okay? Sometimes it's really hard to invite our family members because ang iba sa kanila may mga karanasan na noong makaraan and they failed. Na-prostrate sila kasi nalinlang sila, na pinangakuan sila, hindi nangyari. So that's why you have the difficulty right now to invite them to join you. So ang challenge sa atin ganito. Ayaw nila magpakawalaan ng pera, pwede mong gawa ng paraan, invite them to join. Para may pakita sa kanila, hindi ang pera yung habol natin sa kanila. We just wanted to help them. Okay? Kung magawa mo na makagawa ka ng paraan na sila ay ma-invite, even you register them, they pay you later whenever may commission na sila makuha. Yun po yung ginawa ko at ginagawa ko hanggang ngayon. Okay? Sa aking mga downline, sa aking mga ini-introduce sa business na ito, ginagawa ko ng paraan para sila ay ma-register. Willing naman sila eh. Okay? So dahil willing sila, pero ayaw nila magpakawala ng pera or not able to do so, ang iba naniniguro. So sabi ko, ganito lang kasimple. If 2 months, ako po ito hindi ko sinasabi na gawin nyo rin. Pero kung nakita nyo na ganun kayo kabilib sa company ito, ako ganun ako katiwala na ang company ito ay binigay ng Diyos sa atin, gagamitin ng Diyos for His glory, to bless people, to bless our country, to bless many people in this country, not only here but even outside of this country one day. Okay? Ano po yun? Ang challenge ko sa kanila, okay, ganito lang kasimple. You invest, after 2 months, hindi pa naibalik ang pera mo, hindi ka pa kumita ng ganung pera, 1,200 mo, hindi pa naibalik, i-refund ko ang pera mo. Ganun ako katiwala na in 2 months time, ang 1,200 yan may babalik sa kanya. You know why? Because I'll be helping him para makuha, magabayan ko sa mapatnubayan ko siya, na makuha niya yung kanyang 1,200. And the moment makuha niya yon, ma-realize niya, oy, okay So gagawin niya rin ngayon doon sa iba. Natutulungan niya rin ang kanyang mga ini-invite to join him, even magpaluwal muna siya. Okay? Yun po yung ginagawa ko. And for the past 1 month, to God be the glory, I've been in one way or the other successful sa itong pamamaraan ko. At because I wanted to prove to the people, to our friends, to our family members, that we just wanted to help them, we wanted to bless them. And thank God, may mga kasamahan na ako na ang mga nag-invest, nakuha na nila ang kanilang in-invest. Kasi ang challenge ko nga rito, pamilya eh. Okay? Hindi lang isa. May asawa, kasama mga anak, sama mo yan. Okay? Gawa natin ang paraan yan. Kasi I wanted everyone sa family ng aking mga kaibigan ay makinabang dito. Kasi it's just a matter of time eh. It will grow. Okay? It will grow. Tuloy-tuloy po ito. Ngayon, 2,200 tayo. More or less, pagdating ng December, may makuha lang tayo na madoble po natin itong 2,200 na ito. Meron tayong 4,000. Okay? And I believe the Lord will grant it to us as we continually do it, not alone, but together. Okay? Let's do it together without hesitation, without reservation, with all our might. With all our force. Let's do it. Why? Kasi ang gamit ng ating lakas, dito lang yan. Dito natin gamitin yan. Okay? Gamitin natin habang meron pa tayong lakas. Gamitin natin habang pwede pa na yung gumawa. Habang pwede pa natin i-reach out ang ating mga kaibigan, mga mahal sa buhay, hey, join me in this business. I'll help you. Okay? Build your network. I'll help you na kumita rito. Okay? I-assure natin ang heart nila
ang bawat isa sa kanila na ating in-introduce dito, natutulungan natin sila. Hindi natin sila kukuhanan ng pera, tutulungan natin sila kumita, tutulungan natin sila umayos ang buhay, magkaroon sila ng extra, at ma-realize nila, ay may pag-asa pa pala ako. Kasi marami po tayong mga kababayan ay wala ng pag-asa ngayon. Nawawalan po sila ng pag-asa. Okay? Sa dami ng tragedy na nangyari sa Pilipinas, sa dami ng mga pangyayaring ito, uncertainties. Okay? Ano na kayo mangyari? May Pasko pa kayang masaya? Ako naniniwala, meron. Kasi kung meron kang Kristo sa puso, okay, may trahedya man, may circumstance man ganito, mananatili ka, may saya sa puso kasi ang saya binibigay ng Diyos. Ang galak sa puso, Diyos ang nagbibigay. Hindi ito nakabase sa circumstance natin. Okay? Ang happiness, nakabase sa circumstance. Kaya nakabase po yan sa happenings. Kaya nga happiness eh. Pero the joy in our hearts, yung galak sa puso, sa Diyos po yan nagmumula. Okay? So let it be as we go along, let's do it together. Let's do it with all our might while we still have the strength. Okay? Gamitin na natin lahat ng ating gifts. Okay? Gamitin na natin lahat na binigay ng Diyos sa atin. Let's maximize it and use it para dito sa business na ito. Dahil ang business na ito, hindi lang sa basta business. Ang negosyo ng Rags to Riches is not only just a business. It's a family thing. It's a family business establishment. Hindi lang natin i-establish yung ating ang ating negosyo dito. Ini-establish po natin ang pamilya po natin, lalo natin pinapalakas, pinapatatag. Mas maganda po pag ang miyembro ng pamilya, may kanya-kanya silang kinikita. So that each one of them will not be dependent with one another, but interdependent with one another. They will help one another. So yun pong nais nating isulong dito. So gawin natin ano man nating makakaya with everything that we've got. With all our hearts, gawin po natin. With all our strength, with all the preparation that we need to do, gawin po natin. And let us not be discouraged. If people reject us or people decline our offer, you can find another friend. You can find another family member. Why? There's so many of them. 110 million Filipinos. Not only Filipinos pwede natin isali dito later on, even in the foreign land, we can ask them to join us. So we thank God for the opportunity. Again, ano po yung sabi doon? Whatever your hands find to do, do it with all your might. Do it with force, with everything that you've got. All-hearted, hindi half. Okay? Ibuo mo na, itodo mo na. Kung makita mo itong negosyong ito ay negosyo na binigay ng Diyos, an opportunity na answer sa prayer mo, ay gagawin mong lahat na makakaya mo. Okay? Pero yung makakaya mo na dapat nandoon sa tuwid, nandoon sa pamamaraan ng salita ng Diyos, nandoon sa prinsipyo ng Biblia, nang hindi po tayo maligaw ng landas, nang hindi po tayo manloko ng tao. Kung ano po yung ating sinasabi sa kanila, yun po yung kanilang mararanasan, yun ang kanilang madama, yun ang kanilang makita. Okay? Just a while ago, mga 2 hours ago, nagkaroon ng balita ho rito na may mga scam na naman ulit. Okay? Yung invest ka ng 100,000, kikita ka ng 27.5%. Okay? Kada buwan. Okay? Nung nakaraan, doon naman sa Mindanao, di ba? Meron tayong 30% every month. So pinapadama ang mga tao kasi pera-pera lang. Andali. Okay? After matapos ng so nakita mo ngayon, invest ka ng 1 million, may 300,000 ka kada buwan. 4 na buwan lang, bawi mo na 1.2 million ka na, meron ka ng kita. Di ba? Pero doon pala sa pangatlong buwan, ang ginagawa ng iba, nagkakaroon sila ng greediness in their hearts. Nanghihinayang sila doon sa kinobra nila. Sayang naman kung itago ko to, invest ko ulit. Until finally, it caught them. Nagsara yung company, naging scam, inahabol ng pulis, wala na silang yung payout. Wala na silang makukubra. Okay? So dito, tinuturo natin, huwag kang maging greedy dito. Tinuturo natin dito, gawin mo yung tama, invite people, you don't have to convince them with lies. Convince them with the truth. Kung ano talaga tayo, ipakita natin sa kanila. With everything, with all our might, with all the force that we have. Let's introduce this business to them and tell them, hey, this is a blessing for you. Okay? Kung may pera ka, ayaw mo invest, naniniguro ka, ganito gawin natin. Pero kung interesado ka, okay, abunuhan ko. Bayaran mo ako pagka nagkomisyon ka na. And then they will realize, okay, hindi pera niyang habol niya. Tunay nga, ang nais niyang tumulong lang sa akin.
sa pamilya ko. So let it be, lahat tayo nasa R2R, ganun po yung ating ano. Kung may kakayahan tayo to help them, let's help them. Introduce the business to them. Okay, sabihin natin sa kanila, ito yung nais namin sa iyo. Nais ka namin i-bless. Ang negosyong ito ay para sa iyo, makakatulong sa iyo, at hindi lang ngayon. This is help for a lifetime. And you can help your friends, you can help your family members to do the same, to have their own income gamit itong R2R na ito. Napakarami pong services na nakasalang po. Okay? Ginagawan po ng paraan ng ating CEO. Nakasalang po yan. Maybe in a matter of months, meron na po tayong extra ulit. Okay? Dagdag. Okay? Dito sa Baguio, just kahapon lang, grabe yung traffic dito dahil sa pagkuha ng RFID. Okay? Uy, kasama yun sa negosyo natin. Okay? Ang pag-load nun, kasama yun sa negosyo natin. Kaya talagang, ano po ito? More and more people will be coming in. Okay? Kaya ang suggestion ko, unahin nyo na yung pamilya nyo. With everything you've got, convince them, help them to enter here, and bless them. Okay? Pangalawa po, sabi po ng John chapter 9, verse 4, okay? Ang sabi po rito, I must work the work of Him that sent me, while it is day, for night is coming, when no one can work. Okay? How to do things? Do it with force. Dito yung pangalawa natin, do it first. May assignment na binigay ang Diyos sa'yo. May assignment binigay ang Diyos sa akin. Yun ang unahin natin. Okay? Yun ang i-prioritize natin kung anong pinagagawa ng Diyos sa atin. Ako, sumali ako dito dahil may pinagagawa ang Diyos sa akin. Okay? Primarily, hindi po kita ang aking habol dito sa R2R. Okay? Ang naising ko talaga, pumasok ako dito, I wanted to help my friend Rads, and I wanted to help the people that I care, that I love, to be introduced to this business, and for them to be blessed. You know why? Kasi, darating talaga ang araw na hindi ko na magagawa yun eh. Okay? Ano po yung sabi doon? I must work the works of Him that sent me, while it is day, for night is coming, when no one can work. There is an end for your work. Okay? There is an end for everything that you do. Meron pong pagtatapos niyan. So habang meron pa na pwede ka pang magawa, pwede pa akong magawa, gawin na natin. Gawin na natin ang buong lakas, gawin na natin priority ang pinagagawa sa atin. Okay? Dahil pagka nagawa po natin yan, ano man mangyari, there is no regret in our hearts. Why? We have done it. We did it. Nagawa natin. Okay? Hindi man natin accomplish ang kabuuan, we have done something. Ito lagi ko sinasabi, I am only one, I cannot do everything, but I can do something. And that's something that I can do. Okay? I will not refuse to do. Isa lang ako, hindi ko magagawa ang lahat. Pero meron akong magagawa. At ang magagawa ko, I will not refuse to do. So ganun ka rin. I challenge you. Ano man ang pwede mong gawin, gawin mo na. Okay? Ano mang pinagagawa ng Diyos sa'yo, gawin mo na. Ano mang the best para sa negosyong ito, gawin mo na. Why? Because night is coming when you cannot work anymore. Because night is designed by God for our rest. Okay? Kaya challenge din sa ating lahat ng mga nagpupuyat. Challenge sa ating lahat ng mga nagpupuyat. Night is not designed to work. Night is designed for rest. Okay? So gawin natin habang meron pang time, habang pwede pa natin gawin, habang maaga pa, dahil ang gabi, dinisenyo ng Diyos para magpahinga ka, para magpahinga ako. For us to enjoy the presence of God, the rest that God will give us. Because there's another new morning coming. So yung pwede mong gawin bukas mo gawin, huwag mo gawin ngayon. Okay? May assignment ka today, gawin mo yan. Kinabukasan, meron na naman, gawin mo rin yan. Okay? Gawin mo kung ano man pinagagawa sa'yo. So do it with force, do it first. Okay? Ang pangatlo po ay nababanggit po natin lagi dito sa ating Zoom meeting na ito, 1 Corinthians chapter 10, verse 31. So whether you eat or you drink, do it all for the glory of God. So how to do things in R2R and how to do things in our personal life, in our family life, in our work, in our business, in our personal assignment or whatever, do it with
with force, do it first, and do it with the focus to glorify God. Okay? Ang pinaka-reason why we join, personally, I just wanted to glorify the Lord. In everything that I do, I wanted to glorify the Lord. Okay? Whether we eat or drink. Kaya sabi ko, ang marami sasabi, ay, business yan, ano yan, hindi yan spiritual. Hindi ho. There is no such thing as, tinatawag natin, there is no such thing as secular if you do it in a spiritual manner. Okay? How to do it in a spiritual manner? Nagugas ka ng plato, namamalengke ka, naglalaba ka, nagnenegosyo ka. Paano gagawin mo yon? You do it to glorify the Lord. Okay? You do it in a spiritual manner. How? Glorify the Lord with everything that you do. You eat, you drink, you invite people, you share, you introduce the business. Do it to glorify the Lord. Ibig sabihin, you are a representative, you are an ambassador not only of this company, but of the Lord. Ambassador tayo ng Panginoon, we represent Him. So, let us all represent Him the way the Scripture describe Him. The way the Scripture told us to do. Glorify the Lord in everything. The way we speak, the way we talk, the way we do business, the way we encourage people. Glorify natin ang Panginoon. Okay? And one way to glorify the Lord, whatever that we have achieved here, and we will continually achieve, don't ever forget to continually bow down before God and to say to God be the glory. It's not me, it's not us, it's not you, it's all God's grace. God's grace that sustain you, God's grace that's enable you, God's grace that blessed you with wisdom, that help you to accomplish the things that needed to be done, that needed to be accomplished. So wala dapat may taas. Okay? Ang magaling talaga ako. Ay, no. Si Lord ang magaling. Si Lord ang mag-i-enable sa'yo. Ngayon, namumblema ka kasi ang pagbibuild mo ng network parang slow, limbawa. Don't worry. It's a learning process. You will learn the business as you go along. Ay, sa akin, di ko rin alam eh. Lalo na yung technical, I don't know it. But I'm learning slowly. Okay? For the past 1 month, our CEO is helping me to encode yung aking mga downlines, yung aking mga sponsors. Okay? Di ko ginawa. He's helping me. Pero there's always a time that you do it alone. You do it yourself. Okay? Just almost a week ago, I learned to do the processing. I learned to register people. Okay? Binigyan lang ako ng guide how to do it. So itong business na ito, hindi mo matutunan to overnight. Hindi mo matutunan to in 1 month. Matutunan mo na lahat. No. All of us are still learning. Even that learning, glorify God. Whatever lessons you learn, glorify the Lord. Share it. If there's anything that you want that you learn, it's good. That good thing, you share it. You don't keep it. Kasi good things are to be shared. They are blessings, not to be kept, but to be shared. So even in your sharing, glorify the Lord. Even in your giving, glorify the Lord. Even in your sponsoring, glorify the Lord. Even in inviting people, glorify the Lord. Even in giving your testimony, glorify the Lord. Because whether you eat or you drink or whatever you do, God should be glorified. Whenever God is glorified, He is honored. And whenever He is honored, we are assured of His favor. Ang pabor ng Diyos nandyan. Kung siya po ay ating maparangalan, siya po ay ating maluwalhati. Okay? So, again, itong business na ito is not only a business. It is one way that we can glorify God. By being truthful to our invites, by being truthful to the people we wanted to join here, just be truthful. Be honest. Okay, may tanong sila sa iyo, hindi mo alam, sabihin mo, sorry, hindi ko alam, I'll ask the people in Rags to Riches. Huwag kang gumawa ng rason, huwag kang gumawa ng reason na instead na makatulong ay lalo pang magpapalito dun sa invite mo. So you better ask people that are knowledgeable of the business. Ako, more than 1 month na ako dito, hindi ko pa alam, so I have to ask ang ating mga coaches.
Help me. Paano ba to? Paano to? Kasi tanong din sa akin, di ko rin alam. Ganun lang. Be truthful even to yourself na hindi mo alam, na hindi ko alam. Okay? It takes humility to ask for help. Okay? It takes humility to ask for guidance from people that knows. Okay? Lalo na kung mas mataas ang tingin mo sa sarili mo, mas mataas kasi mas marami kang na-accomplish, mas mataas ang napag-aralan mo, sila hindi. Hindi ho. Kung nauna sila dito sa negosyong ito at alam nila negosyong ito, let them ask help. Okay? Hingi po tayo ng tulong. Even that, we can give glory to the Lord. Okay? And for those of us who are helping people, even that, glorify the Lord. Glorify the Lord in whatever you do. Okay? So ano po yung tatlo na ating na-discuss? In doing business like this, in doing whatever in your family, ha? Not only this business, in your family, in your church, do it with the focus on glorifying the Lord. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. So it's not only doing it with all our force, not only doing it first, not only doing it with the focus of glorifying God, but let's do it with faithfulness. Okay? Consistency. The problem with many people nowadays, they're good at the start. They cannot sustain it. Okay? Naisin ng Diyos lahat to tayo. Started whatever. Let us be faithful till the end. Kung tayo may tinulungan, let's be faithful in helping people. Let's be faithful in whatever that we do. Let us not become weary in doing good. Rags to riches business is good. We share it by all means without fear. We share it without shame. We share it without reluctant. We share it with everything na ating alam. I-share natin sa mga tao. Hindi natin ikakahiya ito dahil mabuting buhay. At the moment mabuti ang iyong ginagawa, ang naisin mong gawin at ginagawa, hindi mo dapat ikahiya. Okay? Do it with faithfulness. So let us continue to do, increase the knowledge that we have, increase the experience that we have. Let's be faithful. Not only today, but tomorrow, the next day, next month, next year. Maging tapat po tayo sa Diyos. Maging tapat po tayo sa company ito. At let's continually represent this company to other people na walang hidden agenda, na walang tinatago. Oh, hey, ito kami. What you see is what you got, what you get. Ito kami. Okay? We invite you, we share this to you, ito kami. Pag sinabi namin na tutulungan ka namin, hindi ka namin iwanan sa ere, gawin natin. Pag sinabi natin na, oh, magtulungan tayo, lagyan mo yung kaliwa mo, lagyan ko yung kanan mo, gawin natin. Huwag nating gayahin na maraming mga network company before, na hanggang ngayon, na matapos ka i-enroll, matapos ka i-register, matapos ka i-sponsoran, matapos makuha yung pera mo, hindi mo na makita yung upline mo. Pinabayaan ka na. Rags to riches, network marketing business is not the same. We are different. We wanted to stand alone, to prove to the world, to the people, na we are truthful in our dealings. Yun po yung nais natin. Kasi yun po ang malaking makakatulong sa atin that will be able to invite more people truthful. Why? We represent the Lord. Why? We wanted to give glory to the Lord. Why? Because we know that whatever that we need to do, God should be glorified. And God is the head of this business. He blesses our CEO with wisdom. He conceptualized these things. And he continued to pray that the Lord will guide him. Continue to pray for our CEO, that the Lord will guide him, will bless him with wisdom. So ano man yung nilalagay ng Lord sa heart niya, mag-materialize, that we can be able to share more services. We can invite more people. And again, I challenge everyone, whatever that you will accomplish here, whatever that you will gain here, alam mo ba,
Maaaring nasabi mo lang 100, 100 lang, 200, 200 lang. Hey, pagkatingin mo ganyan, kasi sa ibang mga network marketing, libo kagad yung nilalagay nila na, ha? Dito, 100, 200, ha? Pero alam mo ba, in 1 month, kung isang pamilya kayo, kaya niyong kumita ng lampas doon sa kinikita ng normal na empleyado or even a manager. Pagka binigyan nyo talaga yung puso nyo, nilagay nyo rin dito, ay, experience of mine, for 1 month, the Lord has blessed us. Nakakuha kami ng commission, but those commissions that we have got, nakuha namin dito, we help. We sponsor more people because we wanted more people to join, especially those that are not able to do so. They don't have the capacity to pay. They needed help. Just help them. And by doing so, glorify the Lord. And do it not only for tonight, not only for 2 nights, 3 nights. Sabi mo, after 1 month, I'm so tired helping people. Hey, helping people is not bad. It is good. Pero sabi nga ng Bible sa Proverbs 3:27-28, bless those who they are deserving. But, biblical po yun, totoo po yun, wala pong kasinungalingan yun, mga taong deserving. But there are times, ang true generosity and kindness, sabi nga, you have not lived a day in your life if you're not able to help someone that cannot repay you. Okay? Ibig sabihin, simple lang, tumulong ka sa mga taong na wala kang inaasahang kapalit, na wala kang inaasahang natutulungan ka rin nila. Pay it forward. Help more people. Yes, I needed help myself. My family also needed help. But our needs will not blind us, will not disqualify us to help others. Ganun lang. Let's keep doing it. Okay? By doing so, the Lord sees your heart. And again, we can never outgive God. So once again tonight, let's do it together. Okay? Let's do it together as one family. R2R is a family. We build relationship here. Different coaches, different groups, cross lines. Iirap mo nga, hindi mo na marinig dito yung salitang cross lines eh. Kasi we are a family. Iba-ibang grupo. Yung pumunta doon sa Cavite, sabi 3 grupo yon. Oh, iba't ibang grupo yon. We build more groups, but we wanted to help one another. In the name of this business, for the glory of God, let's help one another. Ano man ang pwedeng may tulong ng bawat isa sa atin, gawin natin. Why? Because we just wanted to help. We just wanted to bless. So tonight, yung 4 na bagay na yun, huwag natin kalimutan. Whatever your hands finds to do, do it with all your force, with all your might. For in the grave where you are going, no more. No more planning, no more this, no more that. And I must work the works of him that sent me, for night is coming when no one can work. Let's do it first. And whether you eat or drink, do it all for the glory of God. Whatever that you do in this business or in your family, in wherever, do it with the focus to glorify the Lord. And let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Let's do it with faithfulness. 1, 2, 3, 4, 5, tuloy-tuloy, nagtatapat po tayo. Maging tapat po tayo sa negosyong ito, maging tapat po tayo sa Diyos, sa paraan ng pagnenegosyo po natin sa R2R. Let's keep that in mind, our mission, our vision, the purpose why we join, and glorify the Lord. A blessed evening to everyone. God bless us all. Sir Rads? Ayan, maraming salamat, Pastor Kino. Before I share what I learned from his preaching, first I'd like to acknowledge first the presence of a family here. Nakita ko kasi 3 tao, isang apelyido. So the Boque family. So welcome po to our to Rads to Riches family. Nakakatawa lang kasi seeing attendees with the same surnames, di ba? Kasi po again, this is a family-oriented business. Alam mo ni Pastor Kino yan. And whenever I see families joining, nakakatuwa. Alright, so again, welcome po sa inyo, Boque family. And my takeaway from sa senior po ni Pastor is the word power. Do it with power, di ba? Nothing great was ever accomplished without power. Okay? So, bigla ko naalala yung the principle of power and form.
Okay? Whenever there's power and there's no form, it's a dangerous thing. So imagine mo yung electricity, 'di ba? Kung wala kang light bulb to capture the power, be the light bulb being the form, it's useless. 'Di ba? Power without form is not only dangerous, it's useless kung walang form. 'Di ba? So tayo, we were given an assignment that we need to do with power, and that came really alam nyo, maraming offers. Kanina lang this afternoon, a close friend of mine invited me to attend the blessing of his company, network marketing company siya. I wish them well. Pero alam mo, I realize how blessed we are in this company because we have such a power that they don't have, which is really, we want to glorify God, we want to help people, we have an advocacy, di ba? And again, power and form is, form without power is also useless. Imagine a light bulb nang walang kuryente. Imagine mo yung kotse na walang gasolina. Di ba? So form without power is also useless. So even if you join an opportunity, if you don't exert power in doing it, useless yung opportunity. Di ba? Okay, so and even the greatest occurrence in mankind, which is salvation, God sent the ultimate power into our form. Di ba? God is all powerful. He gave life and salvation to all human beings, made it available to them. All right. So again, naalala ko lang bigla yung power and form. And I agree with Pastor Kino na if you're gonna do this, di ba? Let's do it with focus and power. Importante po yan. Kasi what we're doing is actually, the enemy hates what we're doing. He hates it. He wants people in captivity. He wants people in poverty. God does not want people in poverty. He wants people to be set free. That is what we're doing. Diba? So, importante po yan. And when naalala ko bila isang verse that says, he who puts his hand to the plow and looks back is not fit for service in the kingdom of God. Okay? When you set out to do something, and I'm not even saying rags to riches, diba? When God tells you to do something, you need to focus. Sabi niya, he who puts his hand to the plow and keeps on looking back, diba, is not fit for service in the kingdom of God. Forget what happened last year, yung mga nangyari sa negative in the last couple of years, diba? Excess baggage lang yan that you don't need moving forward with rags to riches. Focus your thoughts on what the future will be like if we keep on doing this, helping people. Tanggalin po natin ang mga pamilya, hindi ba, sa poverty. Hindi pa ho nababirth ang rags to riches, pinag-uusapan na namin ni Pastor Kino sa bahay niya mismo. Okay? Kung ano magiging itsura ng ministry part ng rags to riches. Pinag-usapan natin, Pastor, yung ano, di ba? Bring back the father to the family. Restoring the fathers to the family. That's very important to us. Okay? Kasi po, pag ang demonyo gusto sirain ng pamilya, ang unang tinitira niyan yung tatay. Okay? So we're gonna do something like that in the near future. But that doesn't exclude the women, of course. Diba? We make sure that all genders are blessed with the Word of God. Pero we want to put a specific purpose on that because they were programmed by God to be the priest, prophet, and king, diba, of families and the kingdom mandate. So yun po ang importante po sa rags to riches when it comes to personality development. Also, I'd like to announce formally that next week, we will start a new distributors training. Time and schedule is Monday and Saturdays, 7 p.m. This is network marketing skill development. Okay, so that's Mondays and Saturdays, 7 p.m. Yeah, so please take note of that. It's going to be the new distributors training kasi marami na nag-request. So we're all, of course, we're glad to oblige, di ba? Okay, so I hope you enjoyed the word for tonight. I hope you don't, kung di nyo maalala 4, just apply 1. Di ba? As reviewin nyo na lang ito kasi naka-record naman siya eh. Buti naalala ko naka-record.